Good evening po muli sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyo po ngayong gabi. At tunay nga na napapatuloy po yung ating pong programang ito, Top Guys Late at Night. Hindi po dahil sa akin, kundi dahil sa kabutihan at biyaya lamang po ng ating Panginoon. At tunay nga na patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang pang mga bagay na patungkol sa ating buhay at higit sa lahat sa ating relasyon sa Kanya. Okay, ngayon pong gabi, pag-usapan po natin paano ko ba masasabing ako'y totoong malaya na. Okay, last week, pinag-usapan po natin freedom from God. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang basahin sa inyo ang ilang mga talata sa Biblia. Makikita po natin yung sa John chapter 8, verse 32. Nasabi po doon, and Jesus said, and then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay po, totoo po ba na ikaw ay malaya na? Last week, pinag-usapan po natin ang maraming mga bagay. Una dyan, ang totoong kalayaan ay buhat at nanggagaling lamang sa Diyos. Okay? At yung kalayaang ito ay nagbubunsod ng paghingi natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At pag ginawa natin ito, magkakaroon tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay hindi buhat sa ating mga gawa. Ito po ay buhat at biyaya lamang ng Diyos. Sa ganoong paraan, magkakaroon po tayo ng totoong kapayapaan. Buhat po yun sa Diyos. Pero balik po tayo sa tanong po natin. Ano po? Paano po ba masasabi, kapatid, ikaw, na malaya ka na talaga? Bago tayo magpatuloy, let's proceed muna na maintindihan natin ang salitang freedom. Okay, freedom ay meron niyang salitang ugat which is free. Okay, free sa Tagalog, libre, malaya. Okay, when you say freedom, you are free. Okay, you are free. You have free. Meron kang kalayaan. Ano po? Meron kang kalayaang civil. Okay, meron kang kalayaang political. Okay, this is the Merriam Dictionary definition of freedom. Ano, kung makikita nyo, basahin nyo na lang. Pero ang punto po dito, ang freedom ay hindi lamang sa mga tao sa ating kapaligiran, sa bansang ating kinabibilangan, kundi ang freedom dapat ay nagsisimula sa ating mga, turo nyo po ang inyong mga, sino to? Ang inyong pong mga sarili. Paano ko ba masasabing malaya na talaga ako? Okay? May mga tao na sinasabing malaya sila. Okay? Malaya nilang gawin ang lahat ng mga bagay na gusto nilang gawin. Pero, pag merong kaaway, di ba, nahihirapang makisalamuha. May mga sasabing mga tao na malaya sila, pero napakadaming takot. Marami silang regrets o panghihinayang, marami silang insecurities. Ano po? O kaya marami silang problema sa mga tao sa kanilang paligid. Alam niyo po ba mga kapatid, itong mga bagay na ito, insecurities, di ba, yung fear na yan, yung problem mo, ito po ay nagbubunsod ng kawalan ng kalayaan. Saan po nawawala ang kalayaan? Nawawala ang kalayaan ng ating mga sarili. And Jesus said, sabi dun sa binasa natin sa John chapter 8 verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Babalikan pa rin natin, ano ba ang kalayaan? Ano ba ang pagpapalayang ginawa ng Diyos para totoo mong maranasan ang kalayaan? Okay? Para totoo mo talagang maranasan ang kalayaan. Okay, bibigyan ko po kayo ng isang kwento. Minsan may isang lalaki na napakayaman. Mayamang-mayaman siya. Meron siyang mansyon, meron siyang magagarang kotse, at lahat ng bagay, masasabi natin nasa kanya na sapagkat siya ay napakayaman. Sa kanyang tahanan, meron siyang lamesa doon. Sa lamesa, nakapatong ang 7 gold bars o 7 gold bars. Gold na bars. Okay, ginto.
Ngayon, yung mayamang ito, yung pinakamayamang ito na tao, ay naghanap ng magiging caretaker ng kanyang mansyon. At dito nga papasok ang isa nating tauhan. Siya ay nag-apply. Itong taong ito ay desperado na makahanap ng trabaho. Sabi niya sa sarili niya, maghahanap ako ng trabaho para makaahon ako sa aking kahirapan. Yun nga, kahit caretaker ng mansyon, pinatos niya na, tinanggap niya na. At ito nga nangyari. Tinanggap nga siya ng may-ari, yung mayaman, at unang-unang pagpasok pa lamang niya doon sa bahay ng mayaman, napansin niya na agad yung nakapatong sa lamesa. Ano yung nakapatong sa lamesa? 7 gold bars. 7 ginto. Dahil nga curious yung lalaki, sabi niya, "Sir, hindi po ba kayo natatakot na mawala yung 7 gold bars nyo na nandyan sa lamesa ninyo?" Sabi nung may-ari, hindi naman. Sa totoo nga, gusto ko nga kuhain mo na yung, dahil ikaw yung naging trabahador ko, ikaw naman ang caretaker nito, ibibigay ko na sa'yo yung 6 na piraso. Actually, pinasyak yung kapapasok lang ng trabaho, pero meron na siyang 6 na gold bars. Saan nakakita ng ganun? Napakayaman nga naman talaga. Okay. At ano nangyari? Nung gabi din iyon, dahil binigay na sa kanya yung 6 na gold bars, yung sa kapapasok lang ng trabaho, meron na siyang 6, at inisip niya na, umalis na. Hindi na ako magtatrabaho. Easy money. Sapagkat meron na akong pera. 6 yun. Madai yun. Diba? Kung ibebenta niyo, sigurado magiging mayaman din siya. Pero ang naisip niya ay ganito. 6 yung binigay sa akin, pero 7, yun 7. Di meron pang natirang, ilan? 1. Nag-isip ngayon uli yung caretaker. Sabi niya, nakakapanghinayang, kuhain ko na rin kaya yung 1. Sayang. Baka mas magiging mayaman pa ako. Sayang. Kukuhain ko ulit yung 1. Kaya ang ginawa niya, bumalik ulit siya dun sa bahay, and ganun nga ang ginawa niya. Kinuha niya yung 1 pa. Ilan na yung nasa kanya? 7. Okay. Ano ang lesson ng istoryang iyon? Ano ang makikita natin doon? Ano ang kinalaman doon sa kalayaan na pinag-uusapan po natin? Okay po? Mga kapatid, ang mayamang lalaki sa ating kwento ay ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat. Totoong siya ay pinakamayaman sa lahat. At yung 7 ginto na nasa kanyang lamesa at ibinigay niya yung 6, ito yung mga araw. Bawat isa po sa atin ay binibigyan ng 6 na araw ng Diyos. Saan mo gagamitin ang 6 na araw na ito? Malaya kang gawin, magtrabaho ka, diba? Mag-aral ka, go. Magpakasaya ka, at marami pang iba. Gamitin mo yung 6 na araw. Pero, ano ang tagubilin ng mayaman dun sa lalaki? Wag na wag niyang kukuhain yung kaisa-isa. Ano yung kaisa-isa na yun? Which is yung araw na para sa Diyos. Mga kapatid, sinasabi natin na tayo ay malaya. Sinasabi natin na meron tayong kalayaan. Pero bakit hindi nating maibigay yung para sa Diyos? Malaya natin gawin ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. Pero bakit hindi natin maibigay ang ating sarili o yung ating 1 araw sa Diyos? Okay? Malaya ka. Meron kang kalayaan. Kaya, paano mo masasabing malaya ka? Kung ang isang bagay na para sa Diyos ay hindi mo kayang ibigay sa Kanya. Ano po? Kaya mo ba na maglaan ng 1 araw para sa Diyos? Kaya mo ba? O susubukan mo ba? Gagawin mo ba na ibigay ang 1 araw para sa Diyos? Ngayon po panahon na ito, lahat ng ating service ay online na. Kahit ano, pang religion yan. Mag-browse ka lang sa FB, manood ka lang sa YouTube. Nandiyan na lahat. Wala na pong itatago. Wala nang maitatago sa social media. Even yung mga sermon, lahat ng bagay malalaman na natin. Ito po ay parte ng ating kalayaan. Pero bakit hindi natin nagagawa ng paraan
yung kalayaang ito na may exercise natin sa tama. So, paano natin magagawa? Maraming mga pagkakataon na tayo ay natatakot, nawawalan ng pag-asa, na may problema sa maraming mga bagay. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ay may kakayanang palayain ka sa lahat ng iyan. Po, ang Diyos lamang. Hindi ang iyong sarili. Ano po? Kasi kung sa sarili mo lang ikaw mananangan, darating ang panahon, mapapagod ka at mawawalan ka ng pag-asa. Pero, kung sa Diyos mo isasandig ang iyong kalayaan, kapatid, tunay nga na ikaw ay malaya. Mamuhay tayo ng malaya. Malaya sa kasalanan, malaya sa mga bagay na hindi kaakit-akit sa paningin ng Diyos, malayang gawin ang nais ng Diyos, at higit sa lahat, malayang sumamba sa Kanya. Huwag po nating nakawin pa yung isang araw na para sa Diyos. Ano po? Huwag po nating panghinayangang ibigay ang isang araw para sa Diyos. Ano po? Kaya kung meron kayong pagkakataon, gamitin po natin ang kalayaan natin. Ano po? Kalayaan nating ibigay ang isang araw sa Diyos. Kahit anong araw yan, ibigay mo yan sa Diyos. Magbigay ka ng isang araw na kung saan kayo magbabasa ng salita ng Diyos, mag-aaral ng salita ng Diyos, at marami pang iba. Magpakalalim po tayo sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang labanan po dito, hindi na pisikalan, spiritual na po ang labanan. Ano po? Marami tayong babalitaan na may mga churches na nagsasara. Diba? May mga pagkakataon na yung mga bagay na ito ay nangyayari. Pero tandaan po natin na ang Diyos ang lagi nating kasama, at pagkasama mo ang Diyos, kapatid, hindi ka kailanman matatalo. Masisecure mo ang kalayaan, at ang kalayaang ito ang magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Maraming salamat po ngayong gabi. Tunay nga, nasa pag-aaral natin sa salita ng Diyos na ito, lalalim tayo sa ating pananampalataya. Patuloy po natin i-share ang mensahe pong ito. Ibahagi, i-like, i-share sa ating mga social media platform, na sa ganun, mas marami pang tao ang makarinig ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, mas marami pang tao ang lumakas sa kanilang pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa amin, sa pangunguna niyo po sa aming mga buhay. Patuloy niyo pong ipinaparana sa amin ang totoong kalayaan na buhat sa inyo. Kaya Panginoon, kayo yung patuloy na manguna sa aming mga buhay. Basbasan niyo po kami, Panginoon, ang inyong pong pagpapala. Ingatan po ninyo kami, Panginoon, gabayan at tulungan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po muli sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Muli po, natapos na naman ang ating gabi. Maraming salamat po sa mga taong patuloy na nanonood, patuloy na nakikinig, patuloy na nag-share, patuloy na nagla-like ng mga mensahe pong ito sa ating programang Top Guys Late at Night. Huwag po tayo magsawa, sapagkat ang Diyos ang hindi magsasawa sa atin, sapagkat alam niya ang lahat ng ating mga ginagawa. Lagi po tayo magsabi ng thank you, mag-sorry at mag-goodbye. Paalam!